Puntahan ko lang po yung pag ang nangyayari ay tinatakbuhan ng Korte Suprema, no? Saan po nagtatapos ang political discretion ng Kongreso at saan nagsisimula yung kapangyarihan ng Korte Suprema na manghimasok kung may aligasyon ng grave abuse of discretion? Yeah. Another good question. Kasi po yan, alam ko na muling napag-usapan yan dun sa kaso ng Duterte versus House of Representatives kung po ninyo. Doon, sabi ng Supreme Court, for purposes of initiation, we could interpret. Kasi po marami na naging kaso ukol doon. Yung Francisco case, yung kay Ombudsman Gutierrez, at ito kay Vice President Duterte. Kanilang binisita if there was grave abuse of discretion in the initiation of the impeachment po yun. Pero, subalit, tandaan niyo po ninyo, kung mababasa niyo sa original, ang kaso ng Duterte versus House of Representatives, sinabi roon, as to matters of form and sufficiency ng isang impeachment complaint, nakalagay po yan, that is left to the House of Representatives. Kaya nga po makikita ninyo na dito parang naging tuloy-tuloy. Nakita po ninyo. Hindi ko sinabi na tama yung hindi paglabas ng TRO kasi po nasa sound discretion niya ng hukuman. Ayoko i-second guess ang hukuman. Pero po kasi yan, yun lang, doon papasok ang Supreme Court. Maliwanag sa mga desisyon. Ito pong aspeto na to, kaya dapat nilang pag-ingatan yan. Yung kasi po na pagdating sa pagkaboto sa plenaryo, pagpunta sa pag-forward, endorse ng articles of impeachment sa Senado, dapat mag-proceed ng trial. Kasi po nga, kung susundin niya, that is a constitutional duty. Ngayon, narinig natin na may mga senador na nagsasabi na alam mo, baka mamaya may mga discussion, i-determine kung magko-constitute. I think they will be opening some sort of an avenue na baka mamaya, pag hindi nila nang handle ng appropriately, makikita nyo, baka may mag-file ng mga petisyon para po sabihin if there was grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Ewan, hindi ko po masasagot kung yan ay pamamasukan ng Supreme Court. Kasi po yung grave abuse of discretion ay nasa hukuman yan. Kung dahil po yung power na yan ay binigay sa hukuman under Article 8, Section 1 ng Constitution. If there is actual controversy and there is grave abuse of discretion of amounting to lack or excess of jurisdiction of any agency of government, yan po yan. So kung pag tumakbo sa Korte Suprema, tapos nagpapatuloy yung, nagsimula na yung hearing, ano yun, may-hold? Ano po yan? Hanggat ang basic rule na kinikilala ng ating mga hukuman, kahit pa po mag-file ng petition na may application for a provisional remedy like temporary restraining order or preliminary injunction, unless na maglabas ang hukuman, ay tuloy yan. Ganun po yan. Tuloy yan. They could file. Nakita niyo po yung nangyari sa House, di po ba nag-file sila ng mga ilang petition? Yung supporters ni VP Sara, nag-file din siya. Tapos po, matapos yun, nag-file sila ng supplemental petition. Kung naalala nyo, yung supporters niya, pero may prayer in for TRO. Natapos at natapos po. Ngayon nga, mag-e-election na, wala po. So, hindi nangangahulugan na pag nakapag-file ka ng petition, ay dapat ay tumigil ang proseso. Maliban lamang pag sinabi ng Korte Suprema, okay, in the meantime, tigil tayo. Pag wala po, tuloy. Ganun po. Isingin ko po ito, Attorney Tranquil, kung sakaling magkaroon ng procedural defect sa impeachment process, halimbawa, yung sa transmission o yung voting, sapat ba yun para mapawalang bisa ng Supreme Court ang buong proceedings? At sa tingin ko po kasi, yung mangyayari ngayong hapon, ano na lamang ay yung kukunin ng boto nila, they will have to state it, pagkakaroon nga yan ng may sponsors, kung di ako magkakaroon ng konting interpellation, tapos po magbobotohan sila. I do not see that masyado pa ito magiging komplikado. Itong aspeto. Hindi ko na, I cannot foresee that. Hindi ko alam kung mayroong mag-aaway, mayroong pagtatalo dyan. Hindi ko masasabi yon. Pero sinasabi ko, ideally, ang gagawin na lang dito, dahil na-forward na sa plenaryo ang articles of impeachment at nabigyan na lahat ng mga miyembro ng mababang kapulungan, ang gagawin na lamang po ang sponsorship speech, may konting interpellation, at magpopoto po sila. Yun po lamang ang proseso. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador III.